So ngayon pag-uusapan natin ang tungkol sa agricultural economics. Bakit nga ba mahalaga ang agri-economics bilang larangan na dapat pinag-aaralan? O ayan hindi masyadong popular yan sa karamihan. At binibigyan ng pansin dapat sa pagsulong ng sektor ng agrikultura ng isang bansa. Sa taas ng presyo ng mga produktong pagkain na mabibili sa ngayon, may pagkukulang nga ba sa mga pulisiya sa ekonomiya ng produksyon? Lalo na ng mga pangunahing pagkain mula sa mga sakahan, poultry at livestock, o kahit sa mga pangisdaan. Ang UP Agriculture and Applied Economics Circle ay isang organisasyon ng mga mag-aaral mula sa UP Los Baños na patuloy na nagsusulong ng mga advokasiyang naglalayong pagtuunan ng pansin ang mga pulisiya hinggil sa agricultural economics, pati na ang patuloy na pag-aaral nito bilang kurso sa mga universidad. Makakasama natin ngayong hapon sina Miss Jane Ann Sitia at si Ginoong, talaga namang Ginoo, batang-bata pa tong mga ito, Ed Leopoldo. Ayan, si Jane ay 2023 and 2024 events head, tama? At si Ed naman ay co-event head. Ayan. Magandang hapon, Jane and Ed. Good afternoon. Po. Good afternoon din po. Ayun, naku, ganda ng boses. Mukhang meron tayong mare-recruit dito, no? Ano ba yung agricultural economics at bakit ito mahalagang pag-aralan at pagtuunan ng pansin? Ano ba yung mga pinag-aaralan sa disiplinang 'yan? Sa agrikultura po kasi, hindi naman po pwedeng yung tanim lang tayo ng tanim. Di ba po common po yung phrase na money doesn't grow on trees. Oh. Even yung mga dahon sa trees, kailangan niya ng inputs para tumubo. So hindi din sila free. So essentially ang agrikultura, isa po siyang business kuno. Kailangan siya ng inputs para mag-release na outputs. Ang inputs na kasama nun would be fertilizers, labor, oras ng mga labor, pasahod sa kanila, yung panahon, klima, and bilang agricultural economist, trabaho po namin isa-isip yung mga factors na yun sa paggagawa ng agriculture. Ayun po. So everything is about economics kung tutuusin, di ba? Kasi may Yes, cost. Even the process of photosynthesis, no? Merong cost yan, and even the process of production, of course, no? Kaya importante economics. So ano yung mismong ginagawa ng inyong organization, itong UP Agriculture and Applied Economics? At ano yung objectives niya? Paano niyan sinusulong, Jane? Bale yung UP Agricultural and Applied Economics Circle po, nagfo-focus po kami sa pag-promote nung itong degree program nga po namin na BS Agricultural and Applied Economics. Since ayun po, konti lang po yung nakakakilala sa degree program na po ito. Kumbaga pag tinatanong nga po kami, anong kurso mo? Ganyan. Sabi namin, Agricultural and Applied Economics. Matatahimik po sila, ano yun? Parang ganun. Kaya po itong organisasyon po namin, ang gusto po naming mangyari ay mas mapalawak yung reach nitong degree program na to kasi sa panahon po ngayon, kitang-kita po natin sa pagtaas ng mga presyo, sa ating food insecurity, napaka-importante po talaga ng kursong ito. Kaya ayun po, ang gusto namin ay maanyayahan yung mga kabataan na kumbaga, i-explore itong degree program po namin. Oo, Ayan kasi po. parang intersection yan ng science and social science. Itong natural science and social science. Ano yan? BS ba yan? AB? Ano ba ang baccalaureate title ng Agri-Eco? BS po ito. Oh, so siyensya, di ba? Siyensya. Parang hindi kasama sa scholarship ng DOST. Yan na, matanong nga natin ng kasama DOST. po. Kasama na! Safe po. Ayun. Kailan pa? Siguro po, since 2021 po kasi nakalusot po ako. Scholar Yes, po natin. Okay. Good. So, you are a proud DOST scholar. And you, Jane? Hindi po. Okay. So, talagang talagang siyensya na ang agri-economics. So, meron kayong event, meron kayong, hindi lang ito event, di ba? Parang activity, project, agri-economiya. Ano ito at ano yung mga nakapaloob na mga activities dito? Ayan. So, ang Agri-Economia 2024 po ay flagship event ng UP AEC or yung organisasyon po namin. Sinimulan po ito noong 2018. Face-to-face po ito sa UP Los Baños. Nung una po, ang kalahok po nito ay mga
estudyante sa Calabarzon. Mhm. Pero 2018-2019 po ayon, nagkaroon po ng pandemya. So, ang nangyari, nag-switch po tayo sa online setup at doon po mas napalawak. Naging nationwide po tayo. Ngayon naman po, ayun, malugod ko pong binabalita na balik face-to-face po Ayun. tayo, mga ka-agricon. Malapiesta na naman yan, ano? Ayan Oo. po. At ngayong face-to-face po tayo, meron po tayong 3 competition at 2 sub-events. So, yung 3 competition po natin, meron tayong pinaka-main, Agricultural Resolution Speech Competition. Pitch competition. Yes. Oo. Dito naman po ay yung mga estudyante po natin, mga kalahok natin ay po-propose ng kanilang innovative resolutions or policies sa ating mga judges ukol sa isang issue, kontemporaryong issue ukol sa pang-agrikulturang sektor at ekonomika. Ayun po. So, sunod naman po ay This House Agree Inter-High Debate Competition. Wow! Ayan. Gusto ko yan, yung mga debate na ganyan. Ayan, so On-site dito, yan, ha? Yung yes debates. po, Okay, on-site. sige. Bale, ang kaibahan po ng debate sa ibang competition, itong debate po, may 3 siyang setup. So, yung ating preliminaries, semifinals, at finals. Ang prelims at semis po ay online po ito gaganapin. Okay. Sa March 16, at ang finals naman po ay yung kasabay na nung ibang event natin sa March 23. Oh, Ayan. that's a big event happening. Yes Oo. po. March 23 sa UPLB yan Yes gagawin. po, yes Oo. po. So you expect how many people attending? that big 110 event? participants po yung max na attendees namin po. Okay. Eh yung isa, yung essay writing, ano Ayan. naman yun? Yung essay writing po, pinaka-common po na competition. Ayan. Bali, dito naman po ay magbibigay po kami ng topic on the spot sa ating mga participants. Tapos magbibigay kami ng brief background regarding the topic and topic rationale. So, mula po doon sa ibibigay namin ay gagawa po sila ng essay at dito matitest yung kanilang critical thinking skills and logical reasoning. Ayan po. So written yan. And Yes that po. will be held March 23 din during po. impromptu. Yes po. Pero meron akong parang nabasa na may theme or topic na i-release para sa sa March 18 ba yan? Para which one? Essay ba yan o sa debate? Yung ano po natin, yung agricultural resolution speech po natin, since resolutions po siya, kailangan nila ng Issue. mas matagal na time para i-prepare yung kanilang paper na ipe-present po. So, March, meron po silang submission ng paper beforehand, dun pa lang po i-judge na. At pagdating ng March 23, dun po nila ipe-present orally sa ating mga judges naman po. Oo, okay. So parang in a way, 'di ba, they have to look at what's needed, as far as agricultural economics is concerned. Pwedeng mga gaps sa policy, pwede Yes sigurong po. mga Exactly po. improvements nung mga polisiya ngayon. Alam mo, maraming dapat baguhin, Totoo po. 'di ba? Napakadami. Siyempre, di natin sasabihin sa kanila kasi baka mamaya magkaroon sila ng idea, no? Pero, in reality, I think yung mga problema natin ngayon, ang dahilan din, hindi na-update siguro, hindi na-revisit. Although yung iba na-revisit, na bago, baka may mga bagong problema, no? Na lumalaking populasyon or even yung mga sakit na dumarating sa pag-aalaga ng mga hayop. Itong mga bagay na to, hindi lang to about siguro yung mga paano ba i-resolve using science, 'di ba? Baka kailangan tignan sa aspeto ng economics, no? Yes, exactly po. Yun po yung point, yun po yung magiging central point po ng buong agri-economiya na development in agriculture doesn't only rely on scientific innovations. Siguro po, it could be on the administrative side of Yes, things, on the oo. economic side of things. Baka there's some inefficiencies happening here and there. May mga farmers na hindi nakaka-absorb ng technology available. Tama. Siguro may mga markets na hindi alam kung ano nga ba yung demand na hinahanap ng mga tao. So, Oo. may misinformation. Hindi palaging science ang sagot. Minsan, social science din po. Economics rin po. O like produce ka ng Information din po. produce, mali naman yung distribution mo. Opo, kaya- Di ba? Kaya po madalas may oversupply ng mga bagay-bagay. Ang latest po is kamatis po, right? Oo, kamatis, ano pa ba yung mga syempre nagtaas din ang onions, dati Opo. bawang, luya, parang lahat ng panggisa may problema ngayon. Ang weirdo nga po, no? Sa ibang region, sobrang mura. Nagtatapos Oo. po sila ng mga gulay Oo. nila.
And pagdating sa NCR, Diyos ko. Grabe. Parang sa amin, I've retired from government service. Parang, dati, parang okay lang di ba? Hindi mo pinapansin yung pagtaas. Ngayon, nasasaktan na Opo. kahit na yung medyo kumikitang kabuhayan, di ba? Parang sobrang taas. So, going back to your event, no? Itong mga bagay na to, paano ninyo i-judge? Who will evaluate your itong mga activities ito? Debate, essay writing, and even the pitch competition. Sinong mga inimbitan ninyo? From which sectors? Sa Agricultural Resolution Speech po, we are now currently inviting possible judges po from institutions in agri-related po na sectors tulad ng IRI, International Rice and Wow, Research big Institute. time, international. Yes po. DOST Picard and DTRI and other related po sa agri. So, ang purpose po nun is hindi lang bibigyan po sana namin ng value yung mga ideas ng mga sasama sa agricultural pitch po para po hindi lang po siya yung basta competition. Yes. Meron pong streamline ng information, hindi sayang po yung gawa nila, may incentive po silang pagandahin yung mga outputs po nila. And siguro po that's for AgriPitch. For essay naman po, we will be tapping UPLB professors and staffs po. And for debate, we will be Nakipag-partner po kami sa organization din po sa UPLB na focusing on really debate po, mga nagko-compete po internationally. Para Ayun po. para makita no yung mga angulo na ipipresent ng mga nagde-debate at syempre yung oral side, di ba? Kasi dapat hindi lang argumento but pati yung yung pag-deliver mo, no, pag-persuade mo kasama yun di ba? yes po. Interesado ako doon sa submissions. So, yung pitch competition, kailan yung deadline ng proposal? Ito po, we have yet to finalize it since hinihintay pa po namin ma-finalize yung aming contestants at kailangan po kasi nila ng time para i-prepare po yun. So, kailangan po siya at least 1 week before the day para meron naman pong time yung judges namin para i-judge po yung mga paper po nila. Okay, Ayun po. so mga around March 17, March 18 Yes. ano, Yes yung po. ano. And then sa essay writing, on-site ba ang selection ninyo ng Yes po. ng contestants? Topic and yung pagbibigay po ng topic and yung pag-judge would be March 23 on-site po. Okay, debate the same, on-site. Yes po, yung impromptu. finals po. Ay, alam mo, mahirap ang debate. Ang essay writing, Yes medyo po. may time ka pang mag-isip. Pero yung alam mo yung debate, parang, parang trabaho ng broadcaster, di ba? Pwede kang magsulat ng script, pero pag kwentuhan na, kailangan, di ba, conversational. Yun So, di ba, pag debate, kailangan, ano yung isasagot mo doon sa sinabi ng isa. So, hindi ka pwedeng magsulat ng script dyan, Baka outline, o review ka dyan. Okay, so, final event is happening on March 22 and 23 po. dalawang Ayun. araw. Bale, meron pa po akong hindi nabanggit po, yung dalawa po nating sub-events. Culminating seminar, mag-i-invite po tayo ng research speaker para magbahagi ng kaalaman niya tsaka opinion regarding innovations po or contemporary issues, again, regarding the agriculture sector. Tapos, ito po, bagong-bago, ngayon taon lang po namin gagawin. Sa March 22, yung araw po, bago yung pinaka-event, ay meron po tayong agri-tour. Oh, Ayan. nako, Sir JP, ha? Dapat nasa LB ako ng panahon na iyan. Oo, siguro join ako sa mga estudyante. So, ang kasali dyan mga students? Yung mga participants po natin, bale, pag nag-register po sila sa competition, automatic, kasama po sila sa ating agri-tour po sa UPLB din. Okay, that's very good. Very nice, and it's an opportunity for everyone, even yung siguro mga high school, di ba? Magpa-participate sila sa essay writing, tama? Yes po. At sa debate, college. Senior high po. Junior Senior. high school and senior high school Lahat po. yon pati yung pitch. Yes po. So walang mga taga agri-eco. Yes po. Bali, ang main purpose niya po is to Secondary. market the BSAAE program para po maibalandra pong we're out there na we have our own niche to the world po. Ayun. So, it's your turn probably to invite participants para dyan sa tatlong activities sa inyong agrikonomiya,
di ba? Who will do it? Okay, sige. Jane, go ahead. Ayan, magandang hapon po sa ating mga tagapakinig ngayon. Inaanyahan po namin ng junior high school and senior high school students na lumahok sa aming Agri-Economia 2024 na may temang Beyond Horizons, Realizing Zenith for the Future of the Philippine Agriculture sa darating na March 22 at 23 sa UP Los Baños. Ayan, meron po tayo yung 3 competition, Agri-Pitch, Debate, Essay, at meron din naman tayong sub-events na yung Agri-Tour at yung ating culminating seminar. So, ayun, kami rin po ay tumatanggap ng mga partnership offers para sa ikatatagumpay ng aming event. Kung kayo ay interesado, mangyaring i-follow kami sa aming Agri-Economia 2024 Facebook page, at Circle 1975 sa Instagram and Twitter, at UP Agricultural and Applied Economics Circle sa Facebook, and for emails naman po, upaaaec.agriconomia@gmail.com. Ayan po, sama-sama po nating bigyang pansin ang sektor pang-agrikultura at ekonomika at bilang kabataan. Ayan, gamitin po natin yung ating mga kakayahan upang, ayun, magsilbi sa ating bayan. Ayan po. Talaga naman. So, they can register online, ahead of time. So, yung mga walk-in, papapasukin ba ninyo? Yun po. Unfortunately, ang debate competition po natin ay puno na po ngayon. Ay! Nako! Kailangan humabol sa essay writing na lang. Essay writing competition And at pitch. agricultural resolution pitch competition ay hanggang February 20 po ang ating registration. February 20 ay Martes, no? 2 days na lang po. 2 araw na lang, sarado na. Hanggang ilan ang tatanggapin sa pitch competition? 12 teams po, composed of 3 students sa agriculture resolution speech. Yun lang yung parang finalist. But right now, have you already received proposals? Hindi pa po. Hindi pa po namin nire-reveal yung topic po sa kanila. Okay. Within this week pa lang po, pag na-close na po yung registration po. Registration lang muna. So, hindi kailangang entry agad. Apo. Okay, sige. Naku, aabangan ko yan. Mukhang interesting yan. Pag may nanalo, next time, i-guess natin. Okay po. So, siguro, si Ed yung bibigyan ko ng pagkakataon ngayon. As DOST Scholar, ano ang iyong mensahe sa mga kabataan na hindi pa desidido kung anong kukunin? Paano mo sila kukumbinsihin na mag-agri-econ, Ed? Kung gusto niyo magtrabaho at magsilbi sa bayan, kung gusto niyo mag-work sa Department of Agriculture, sa tingin ko, on a personal perspective po, best ang BSAAE na i-take kasi not only does it sustain you with agricultural skills, with knowing the agricultural context between agricultural activities, it also empowers you to serve the people, administer good leadership, and ayun, dapat if you really want to serve the agricultural sector of the Philippines, dapat dalawa yung matitimbre mo yung konteksto ng agrikultura at saka yung pag-administer. So, ayun, please give this a chance, and maybe baka yun na yung susunod na DHF in the making. Ayun po. Wow! Mukhang bibigyan to ng DOST ng graduate scholarship, di Sana ba? nga po. O mag-PhD ka at mag-MS ka PhD para mas marami ang experts natin. At truly, yung agri-economics ay kailangan natin to feed the Filipino people para maiwasan na tong mga problema natin sa taas presyo. Siyempre, may cost ang lahat, At lalo na yung parang nauubusan ng supply kasi hindi naman talaga siguro yung ekonomiya ng storage and distribution, di ba? Yun siguro problematic sa ngayon. I think Sobra most po. of the problems are not just in production but yung post-harvest, di ba? Sa supply chains po. Supply particularly. chain. So, nandun ang economics. Ang galing-galing. Sabihan natin si Dr. Bio at si Secretary Solidum na pag-igihin ang pag-promote ng Agri-Econ as a scholarship program. Maraming salamat, Ed and Jane. Paano lab team yung kanilang pangalan? May kantang Ed and Jane, di ba? Sa inyong pagdalo dito sa ating programa. Thank you very much. Ayan, salamat din Salamat po. din po. Yes, thank you. Agri-Economia ngayong March 23 sa UP Los Baños.